Kahit po kasi hindi kayo yung congressman nung nagsimula po ito, pero considering 2019 hanggang po ngayong 2025, do you think, Congressman, enough na po lahat ng nagawa ninyo? Kasi hanggang ngayon di pa rin po gumagana ito pong pumping station. Sa bidyong ito mga kaibigan na ating mapakinggan ang panayam kay Congressman Rolando Valeriano, wherein sinabun siya ni Ted Pailon. Kasi nga, ang bilis niya makagawa ng privilege speech laban sa anomalya kuno sa DepEd, at ang point out talaga nila doon ay maisali, madrag out ang pangalan ni VP Sara. So, ang bilis kagawa ng privilege speech, yun na nga, nagkaroon na ng hearing sa Good Government and Accountabilities. Pero sa bidyong ito mga kaibigan ay ating ipapakita kung papaano nagkautal-utal ang congressman sa pagsagot sa mga katanungan ni Ted Pailon. At ito po yung video mga kaibigan. Panoorin po natin. Nasa ating po linya ngayon ang kinatawan po ng Segundo Distrito ng lungsod ng Maynila, si Representative Rolando Valeriano. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Ted and DJ, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programa po ninyo. Salamat. Good morning po, Congressman. Si DJ Chacha po ito. Good morning po. Good morning po. Salamat po sa pagsama po sa programa ngayong umaga. Kung last week kasama po namin dito si Yorme, Mayor Isko Moreno, at klaruhin lang po namin yung ilang mga bagay na nasabi po niya. Sinasabi po niya, ito daw pong sunog apog station sinimulang gawin. Pumping station. Sinimulan daw po yung gawin taong 2018. Bago pa po kayo manungkulan dahil nagsimula daw po kayo 2019. Pero ilang taon na hanggang ngayon hindi pa din daw po napapagana ito pong sunog apog pumping station. Ano po ang tugon nyo doon po sa sinasabi na yun ni Yorme? Opo, at kahapon ko lang po pinaward ng stop niyo yung link at napanood po. Lumalabas po rito, parang ako na nga ang may kasalanan sa salita niya Salamat niya. Pero ganito po yan. 2018, bago ako maupo, during my predecessor, sinimulan pong gawin niyang sunog apog pumping station. Natapos po siya ng October 2020. 2020 po. Tapos, pero tinatan over po ng DPWH yan sa MMDA noong September 2022 lang. So ibig sabihin po from 2018 to 2022, wala namang nakakaalam na yan ay may sira, yan ay defective. Kasi September 2022 pa lang tinatan over ng DPWH. Grabe guys, natapos daw October 2020. Tapos turn over September 2022. 2 years. At doon din daw nalaman na meron na tong problema. Ano ba yan? Ginawa ang proyekto, wala nag-inspeksyon? Kung ito ba ay gumagana o hindi? Pwede ba yun guys? Doon na daw nalaman na may depekto nung nagkaroon na daw ng bagyo. Oh my gulay. Kakaiba no? Sa MMDA. At pagka-turn over po nila sa MMDA, ni-refuse noong September 27, 2022. Binover ko po sa inyo yung letter ng MMDA. Ni-refuse po nilang i-accept yung turnover kasi defective ang term nila. Meron silang 8 rason na ibinigay kung bakit hindi nila tinanggap yung operation, maintenance, and supervision nung pumping station. So, September 2022 po. Totoo po yun, ako na yung congressman. Hindi po natin alam lahat yan. Sila lang po si MMDH, si DPWH. Yung sinasabi niya po na alam naman natin, pinakikialaman ng congressman. Hindi... Galing guys, no? Hindi niya daw alam. Nasa baluarte niya yan guys ha. Yung sunog pumping station, nasa baluarte niya yan. Pero hindi niya daw alam. Pero alam na alam niya ang anomalya daw sa DepEd. Diba? Tuloy natin. Totoo yun. Malisyoso yung ganong mga sinasabi niya. Noong September 22 po, kailan mo ba malalaman na defective yan? Hindi po ba June, July, August kapag bumabagyo? At yan din naman po ang nangyari ngayon. Kaya nalaman natin na hindi tumatakbo yan kasi nga bumabagyo ngayon at magbabaha. So right there and then, lumalaman ko po September
September 4, 2023, ako po'y gumawa ng sulat sa DPWS at nagtatanong na ako kung ano nangyari at bakit hindi tumatakbo itong pumping station na to. Tapos, bukod pa dyan, ako po ay chairman ng Metro Manila Development Committee sa Kongreso. Series of hearing ang ginawa ko po dyan at tinatanong ko lagi at lagi kong inano ang DPWS at ang MND regarding dito. Naiintindihan ko rin naman po ang DPWH dito at noong September 5 po, 2023 din, mismo ang City Council ng Maynila ay gumawa rin ng resolution para i-inform din ng DPWH. Sabihin din sa kanila na hindi tumatakbo nga to at kung pwede takigawa. Grabe guys, no? Tsaka na daw malaman na mag-function yung pumping na yon kung meron ng bagyo, meron ng baha. Ano ba ang klaseng pump station yan? Wala, di ba? I'm sure may makina yan, may pump. Hindi ba nila sinubukang paandarin? Kung gumagana to o hindi? Di ba? Papayag ba kayo na nagpagawa kayo ng isang o kahit anong pinapagawa nyo? Tapos alis na lang ang gumawa, hindi mo alamin kung ang nagawa niya ay gumagana o hindi? Tapos sabihin na lang, tsaka na natin malalaman niya na magpapunction ba yan o hindi pag meron ng bagyo at baha. Oh my gulay, pwede ba yun? Naintindihan ko rin naman po ang DPWH dito at wala pong nagtuturo dito. Sinasabi po ng DPWH, sinecheck nila kung mapapatakbo at nung hindi na nila mapatakbo, ang ina-assure nila sa akin, lalagyan nila ng another fund. Oy. Para ma-repair itong pumping station na to. Oh my God. So that was September 4, 2023. Yung September po na yan, alam naman natin, magkano? Yung budget ng 2024 from January to December, gawa na yun. Ako po yung nagtatanong ng September 2023. Hindi naman po yan tulad ng LGU na kapag may perang available o paggawa mo na yan. Sa national po, lahat po yan, binabudget, lahat po yan nakaprograma. Pero nito pong December 2024, a year after, according to the DPWS, dahil tinanong ko ito ng isang linggo, napondohan nila at ginagawa na nila at committed sila na mapapatakbo nila ito hanggang November 2025 ngayong taon po. Yan po yung totoong istorya. Yan po ay programa ng regional. Hindi po ng district, ng DPWH. Tapos? So sa madaling salita, hindi po ito sa inyo, ito ay under DPWH at base po sa pagkakasabi nyo, nung September 22, tinurn over sa MMDA, pero they refuse to accept dahil marami pong sira. Yes. At ngayon, Opo, sige po. Sige po, tuloy niyo po. Oo, ngayon po nasa kamay na ulit ng DPWH, may allocated fund na po para dito at sinisiguro nila na ito po'y matatapos ngayon pong taon, November 2025. Tama po. Nagsimula lang naman yung issue na yan sa ating alkalde, yung isang interview niya kasi nung kasagsagan ng bagyo, ang term niya po sinabi, yung ginawang pumping station doon ng congressman, hindi gumagana, hindi nagagamit, without naming names. Una-una, hindi naman nung congressman na nagpagawa niyan. Inaamin ko hindi ko termino yan. 2018 yan. Pagpalagay natin, hindi mo termino ang pagpagawa niyan. Ito ang dyan, ikaw ang sumunod, nasa distrito mo ang pumping na yan. Hindi mo lang binigyan ng pansin? May depikto pala. Nasa kongreso ka. Malakas ka sa speaker. May privilege speech ka nga sa DepEd para tugisin kung may anomalya regarding sa budget sa DepEd, di ba? Ang anomalya sa computer. Para lang ma-involve ang pangalan ng ating Vice President. Ang bilis mo doon. Nag-privilege speech ka kaagad. Tapos dyan, ang laki ng gastos dyan sa pumping na yan, wala kang ginawang investigation. At reason out mo pa, hindi ko panahon yan. Kita nyo yung mga ganyang reason out, mga kaibigan. Ganyan sila. Pag mayroong problema ang isang proyekto, wherein ang dapat isagot dyan ay, sige, pag-aralan natin, paano ma-revive yung problemang yan, ma-solve natin, para magawa talaga ang pumping na yan. Yun nga ang problema, mga kaibigan. Biruin mo natapos 2020,
tapos nalaman na sira 2022. Wala man lang nag free run sa makina niyan. Tapos sinabi pa, tsaka na malalaman kung na-function o hindi, kung merong bagyo at baha. Pwede ba yun? Ganun na ba ang kalakaran sa mga flood control nga project? Tsaka mo na matest ang functionality na ginawa mong proyekto pag darating na talaga yung baha or bagyo. Base na rin sa sinasabi niya. Pero 2 years guys. Tsaka nalaman na sira pala yan. Oh. Tama ba yun? Walang na-inspection? Sino ba ang mga naatasan mag-inspection sa mga proyekto ng DepEd o ng ng DPWH? Diba? Doon pa lang sa pagpasa dyan sa DPWH na hindi inaksip ng DPWH kasi daw may marami nakitang problema, doon pa lang sana inimbestigasyon na nang imbestiga na. Kasi ang laki ng budget sa proyekto niya mga kaibigan. Tuloy natin. Pero during his term lang naman ginawa. Pero yan po ay project ng DPWH talaga. At imagine niyo po, yung 2018, definitely hindi ako congressman noon. Yung contractor, yung DPWH, lahat ng yan hindi ko kakilala hanggang 2022. Kung yan o pakikialaman ko, imposibleng hindi magalit ang DPWH sa contractor kasi 2018 pa sila nandyan. Wala sige ko talaga. Oo, Kong, nasabi nyo nga po yan kanina. Opo. Kong, sige po. Ang nangyari lang ko talaga, kaya lang naman ako. Pabalik-balik, di ba? Narinig nyo, sabi ni Digit Chacha, ang sinabi nyo pa yan kanina, sinabi nyo na po yan kanina. Lumabas dahil yung mga term na ginamit ng alkalde natin, parang sinisisi niya kung, alam niyo po, pag paulit-ulit sinasabi, 10 beses mo nang sinabi, nagiging totoo na yung kasinungalingan mo, di ba? Madali yan. Sa ngayon po, sa dami ng vlogger at social media, tinatanong na ako ng tao, si Congressman pala talaga may gawa nun at lumalabas para kami pukap. Hindi ganito yan. Para sa sa observation ko. Sino ang pinukpokpok ni Isko Moreno? Congressman. Bakit? Bakit hindi siya nag-imbestiga? Bakit hinayaan niya makatingga ang sunog pumping station na yan na hindi nagagamit? Yun ang point dyan eh. Sino bang congressman dyan? O regional pala yan o parang national na rin na na proyekto. Hindi pwede pakialaman ni Isko, di ba? Pero may pakialam siya sa pagpuna. So I think ang point ni Isko Moreno dyan mga kaibigan is pinuna bakit hindi inaksyonan ng congressman. Hindi sa tipong pinagbintangan siya. Pinupuna siya bakit wala siyang ginawang aksyon dyan. Walang investigasyon regarding sa issue na yan. Ilang years na palang nakatingga. Tapos, sasabihin tsaka na malaman ang diferensya pag may bagyot ba? Oh my gulay. Kong, na-explain nyo na po yung itong history ng Sunog Apog pumping station na yan. Pero sige Kong, sabihin na natin na okay, hindi po kayo DPWH, keso na i-turn over sa MMDA. Pero ang sinasabi rin po kasi ni Yorme, under your district po itong area na ito ng Sunog Apog. So technically, di ba? Tama tayo. Hindi siya pinagbibintangan, pero under kasi sa distrito niya. So, merong problema ang sunog pumping station doon, dapat ginawa niya ng paraan. Yun ang point dyan. It's like saying na dapat nasa pangangalaga po ninyo mismo na ayusin po itong mga kung ano man yung mga hindi gumaganang pumping station within your jurisdiction. Kasi nasa 2nd district nga daw po ito ng area ninyo na dahilan kung ba't paulit-ulit po na bumabaha dyan sa area na yan, sa Taft Avenue sa Maynila. Kahit po kasi hindi kayo yung congressman nung nagsimula po ito, pero considering 2019 hanggang po ngayong 2025, do you think, Congressman, enough na po lahat ng nagawa ninyo? Kasi hanggang ngayon, di pa rin po gumagana ito pong pumping station. Sa pool. Enough na ba yung ginawa mo? 2019 hanggang 2025 until now, hindi pa rin gumagana ang pumping na yan. Pumping station na yan. Sa pool siya kang Digit Chacha. Ganito po, Noong September 20, ulitin ko po, no September 12, 2022, tinatan over ng DPWH sa MMDA. At noong September 27,
tinanggihan ng MMDA. Opo, Yung Congressman, Opo. I hate to interrupt, but with all due respect, sige po. nasabi nyo na po kanina yan eh. So ano po ang sagot nyo kay Chacha doon sa kanyang sinasabi? Di ba? Sunog. Sunog. Pabalik-balik eh. Explain na. Ang point nga dyan, bakit hindi mo inaksyonan? 2019, 2025 na. Hindi pa rin gumagana ang pumping station na yan. Sabi po. Briefly. Unang-una po, ang nagpapagawa po niyan, yung DPWH. Yes sir, opo, Alam klaro na po nga. yun. So sinabi naman nila sa akin na noong Disyembre 2024, napondohan na nila at ginagawa na nila at by November po, ulitin ko po, by November po, tatakbo na to, functioning na. This November, this year. Yun po according to DPWH. Okay. Opo, sige. Ito po. Yan nga po ang inyong pong sagot, no? At si Chacha kasi may tinatanong siya na kesyo, distrito mo, dapat, kumbaga, nalala. Diyo sabi ni DJ Chacha, 2019 hanggang 2025, satisfied ka na ba sa nagawa mo? Na hindi pa rin umaandar ang sunog pumping station na yan? Mandaho ninyo ang mga nangyayari dyan. Ako naunawaan ko po where you're coming from, Congressman. Pero magtatanong lang po ako, Congressman. Ha? Okay. Number one. Magkano ang total cost ng project, sir? Yan. Sa nakalagay po, 744 million. Opo, 744 million. Ang kanyang appropriation, 2018 po ito na appropriations? Tama po. Okay, opo. 2018 appropriation 740 something million. Okay. Congressman, yan bang buong pera na yan ay na-i-award na sa kontratista? Sino ang kontraktor? Ayan. Ang nakalagay po rito, nung binasa ko yung letter ng MMDA, kasama nila MSD Bitog Construction at JD Legaspi Construction. Okay. So, ito pong kontratistang ito, nabayaran na ho ba ng buo doon sa kanilang pag-turnover ng proyekto sa MMDA? Ayan. Ayun, para rin po klaro, nung nag-hearing na po kami noong 2023, tinatanong ko kung meron pa bang natitira dahil para wag bayaran dahil hindi nga tumatakbo. And according to the regional director ng DPWS, bayad na raw po lahat. Okay. So, Congressman, nag-hearing kayo saan? Sa Metro Manila Development po. Nung natatandaan niyo po ba noong 2023 na kasagsagan din ng bagyo, doon po namin nalaman na hindi gumagana yung pumping station. Dahil tignan mo, Ted, tinan-overs noong September 2022, hindi gumagana. Tinanggihan ng MMDA. Opo. Paano mo malalaman na hindi gumagana yan? Kaya lang naman natin nalalaman niya kapag bumabagyo at bumabaha na. So, nung hearing po namin noong 2023, tinanong ko na rin kagad yan, ano nangyari at kung bayad na ba lahat yan. Ang alam ko, dapat mayroong at least retention na 10%. Bakit yung binayaran lahat? Paano natin mahabol yung kontraktor niyan? Okay, opo. So, nag-hearing kayo, ang committee pong humawak sa committee, ay committee ninyo, yung Metro Manila, Para lang po klaro, no? Kasagsagan po ng bagyo noon at after ng bagyo, hindi lang sa sunog apog, yung Metro Manila po yung lumubog noon. Opo. Kaya po nag-hearing ang Metro Manila Development dahil meron po ng privilege speech at binato sa committee ko. Kaya ko po binuksan din yan dahil ang sabi ng MMDA before, lahat daw ng pumping station nila tumatakbo. Hindi ako maniwala. Sabi ko, hindi totoo yan. Dahil mismo sa district ko, merong isang hindi tumatakbo. Yun naman pala. Hindi yan totoo. Bakit hindi ka nagpa-investigation sa kamara? 'Di ba? Sunog apog pumping station. Opo. Kasi nga po, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng MMDA na lahat ng pumping station ay tumatakbo kasi nga sa district nyo mismo, dito po sa Hindi sunog tumatakbo. apog na to, hindi tumatakbo. Okay, sige. So nag-hearing kayo dito po sa inyong komite, no? Yung Metro Manila Development Committee, ano po? Tama, no? Okay. Tama po. So klaro yon. Doon sa hearing ninyo, meron ba ho kayong nakita na malfeasance, non-feasance, misfeasance? Yan. Meron na po doon sa contractor. Okay. Malfeasance. Ano po? Ano particular po ang kanya pong pagkakamali o nilabag sa batas?
hindi ho nagpa-function talaga yung Sunog Apog pumping station up to now. Kaya lang, sinabi po na kasi sa akin ng DPWH, tinatry nilang i-repair. Kasi ang sinasabi nila, naintindihan ko naman din, kung 744 million yung pera, paano sila ng repair kagad, magre-request for repair na pera, siyempre paganahin mo muna yung 744 million. At yun po mas inantay ko na pagganahin talaga nila ng pagganahin hanggang sa time na hindi nila mapagana na. Yung nga po, So, Congressman, kumbaga ito yung sitwasyon. Naunawaan namin, hindi kayo ang proponent nito, natatnan nyo lang po ito, etc. Ngayon po kasi ang sitwasyon, nagtayo ang DPWH, kumuha ng kontraktor, gumasta po ng 700 plus million sa proyektong hindi gumagana. So, ang tanong natin, ano ba ito? Meron ba ditong malfeasance, misfeasance, non-feasance? Meron ba pagkakamali yung contractor, DPWH, hindi ginawa ang kanilang tungkulin, kaya lugi ang taong bayan? Kasi po kaya yan ang tanong ko, kayo po naman magkaalyado ni Congressman Joel Chua na committee chairman po on good government and public accountability. Hindi po ba nung natunugan ninyo na may malfeasance dito at misfeasance, hindi ba dapat lang kung totoong gusto nyo maparusahan ng contractor, agad kayo naghain na resolution o na privilege speech para imbestigahan ng komite ni Congressman Chua? Kasi, Sir Ted, hindi kasi involved si BP Sara dyan, kaya hindi niya inaksyonan. Hindi siya nag-privilege speech. Ganun lang naman yan Meron po yan. Meron po kaming resolution para imbestigahan yan ng good government. Lahat po yan, dokumentado po lahat yan. Asan po resolusyon po ninyo? Yan. Hindi ko po hawak-hawak, pero pagpasok pa lang po ng July 1, pinasok ko na ho yung resolution na yan to investigate. Okay, sige kung po. Bakit po? Ganito po, Manong kung meron po kayong resolution, Congressman, kasi kayo po nag-privilege speech kayo. I remember, kaya nga po nasimulan po yung investigasyon dito po kay VP Sara, because you're holding people accountable, Kaya nga kami humahanga po sa inyo, nag-privilege speech kayo because you would like people to be accountable sa kanilang pagwawalda sa pera ng bayan, etc. So in this case po, kung naghain kayo ng resolution, pero nung nagkaroon ng investigasyon, ganito po, Manong Pedro, para klaro lang po tayo, Nung malamang ko yan, na may problema yan, September 4, 2023. Okay. Para po, para lang po klaro. At during the hearing po, nung nag-hearing na kami, tinanong ko na po, tinaalam ko na rin kung sino may obligasyon dito. At pinangakuan naman ako ng DPWH na gagawin nila at patatakbuhin nilang pilit yung Sunog Apog pumping station. So ako po bilang congressman at ako po nakatira talaga dito. Parang nangyari guys tansya ko lang para yung tipong congressman, wag mo nang investigasyonan, pipilitin talaga naming umandar yan. Ganun na lang gawin natin para hindi na masyadong iskandalos ang proyektong ito. Parang ganun, base sa sinasabi niya, parang nililigawan siya na, sige lang congressman, huwag kang mag-alala. Papilitan naming umandar to. Aayusin namin. Parang hinuhold ba? Sa lugar na to sa Tondo. Inaantay ko pong gumana talaga yan. Oo nga po. Yes. Pabalik-balik. My God. Congressman, inyo po nasabi na yan. Kaya nyo Hindi po, saglit lang po. Kaya po kung iniisip nyo, bakit ang tagal nung pagdating po ng 2024, nung nakaraan, umagyo po ulit at hindi pa rin gumagana. That's the time po na sinasabi sa akin ng DPWH na pupondohan na nila dahil hindi na makukuha sa repair. Yun na. Sa unang abiso, inabasuhan siya na parang yung tipong, wag mo munang i-report yan. Gagawa naming paraan na maayos ang pumping na yan. Then dumaan ng isang taon, nagbagyo. Hindi pa rin naayos. Ano na naman sabi ng DPWH? Budgetan na namin yan para ma-repair talaga. Bakit may ganong senaryo? Bakit para siyang tuta ng DPWH si congressman? Kung may nakita siya sanang mali, may nakita naman talagang mali. Nabayaran ng kontraktor, hindi gumagana ang ginawa. Di ba? Pero ang ginawa niya,
hinawakan lang siya sa shoulder ng DPWH nga, wag ka magalala, ayusin namin to. Dumaan lang isang taon, nagbagyo ulit, hindi pa rin nagpangsyon. Anong nasabi na naman DPWH? Wag kang magalala, babadgetan namin to. Anong nangyari dyan? Tapos sa Kabipi Sara, privilege speech ka kaagad. Para madaliin talaga agad, para mahiring agad sa good government and accountability. Sabi na nga ni Sir Ted friend mo naman si Chua. Bakit hindi nyo agad imbestigahan yan? May resolution ka na bang ginawa? Di ba? Yun po ang istorya talaga niya. Nga po, Congressman, I don't want to, na kayo po ibigyan po ng burden, dito po sa inyo. I don't want you. Ayaw kong bastusin kita. Parang ganun ba? Pag paulit-ulit na pagpapaliwanag, kopya na po namin yon. Paulit-ulit na pagpapaliwanag. Copy na nga di ba? Tuloy. Klaro na po yun. Klaro na po yun. Sabi ho nyo kanina, nagkaroon kayo ng hearing kaninyo. Anong hearing yon? Talaga bang nag-hearing dito ang Committee on Good Government and Public Accountability? Hindi po. Metro Manila Development. Yung nga po. So our point is, Congressman, kung may nakita kayo na pagkakamali dito ng kontratista, binayaran na, hindi pa nagagamit, tapos popondohan pa ng dagdag to repair a non-performing pumping station. So talagang isipin mo, ano ba itong DPWH na ito? So ang punto ho is, kung gusto ho ninyong maitama ito, ang appropriate committee na ay yung committee po ni Congressman Chua na public accountability. Kaninyo, naghain kayo ng resolution, nag-hearing ba? Yan. Hindi po, teka muna, Manong Ted. Go ahead, sir. Go ahead po. Go ahead. Noong July 1 po ako nag-ahin ng resolution regarding dito sa pumping station na to. Kaya po kung iniisip niyo po bakit noong 2023 hindi kagad ako nag-ahin ng resolution o bakit hindi ko kagad dinimanda. Dahil umaasa po ako na gagawin nila ito. Diba? Nahawakan nga sa shoulder si Congressman. Huwag ka muna magpahiring dyan. Ayusin namin to. Diba? Anong kabilis? Ako po hindi rin po ako technical pagdating dito sa engineering. Opo. Okay, at sige. Yung funding... Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. All alone naman po, mula noong 2023, nakikita ko namang ginagawa nila yung pumping station. Yung po ang katotohanan ginagawa nila, hindi nila mapatakbo. Bakit kaya? Ba't di mapatakbo yan? Hindi po ako technical, pwede. Okay. Kaya nga ginagawa tapos hindi tatakbo, pwede ba yun? Ginagawa pero hindi tatakbo. Kung merong makina yan, hindi tatakbo. So, ang makina ang problema, no? Hindi kayang palitan kasi wala ng budget. Nagbibigay ng budget na 744 million para sa sunog pumping station. 2018, 2025 na lang, hindi pa daw nag-function. Tapos, ang remedy ng DPWH ay punduhan na naman ulit. Kaya tinatanong ni Sir Ted, close naman kayo ni Chua. Bakit walang hearing na nangyari? Anong sagot niya? Kasi parang nangako ang DPWH na ayusin nila Pero yun na nga, hindi pa rin naayos kaya nakagawa akong resolution sa July 1 pa. Nitong bumagyo ulit, di ba napapansin po na, kaya nitong bumagyo ulit, bumahala naman yan. Sa matter of fact, last year po, noong 2023, patapos pa lang yung Bitas Pumping Station. Sa kabila ho yun. Okay. Sige tumawag na ako sa kanila at binuksan nila yung Bitas, medyo naibsan. Kaya lang itong sunog apong pumping station, talagang defective. Okay, sige po. So yung July na binabanggit yung resolution, ano yun? Resolution saan, kanino, at anong taon? Yan. Ito po, 2025, pagpasok ko ng Congress. Okay, so ano po ang resolution ninyo nitong July ng 2025? Ano po laman, Congressman? To investigate po yung yung pumping station saka yung flood control na nangyayari dito. Actually, hindi naman po ako nakasiro sa sunog apong pumping station. Nakasiro ako talaga doon sa baha sa pumping station na gumagana dahil according to them, yung nag-ooperate at nag-maintain,
Kompleto naman daw, pero bakit ang daming baha sa Metro Manila? Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, yung resolution ninyo naka-address sa Committee on Public Accountability? Hindi ko pa po alam, Manong Ted, kasi July 1 po yan. Di ba Tingnan niyo yung mukha ni Sir Ted, mga kaibigan. Na-shock siya. Bakit hindi niya pa alam kung kaninong committee yung resolusyon niya? Oh my gulay. Do you think may ginawa talaga siyang resolusyon, guys? Tingnan yung mukha ni Sir Ted. Balik ko kaunti, ha? Balik natin kaunti. Po, yung resolution ninyo naka-address sa Committee on Public Accountability? Hindi ko pa po alam, Manong Ted, kasi July 1 po yan. Di ba nagbubuuan pa lang po kami, papasok pa po sa rules yan. Pwede ba yun? Magagawa ka ng resolution para imbestigahan ang kasong ito, hindi mo alam saan itapo na komite? Dapat alam mo na yun, di ba? Kahit sino naman dyan. Kahit ikaw, kung nanood ka. For example, ang kaso mo is regarding sa mga crime, druga. O, may nakita ka. Gusto mong imbestigasyonan. O, doon mo yan sa kang Senador Bato na komite. Regarding naman dyan sa accountability, kaninong komite yan? Kanchua. Dapat doon. Anong sagot niya? Hindi niya na pa alam kung saang komite. Kaya ang mukha ni Sir Ted Filon, oh my gulay. Nung Tuesday, Wednesday po, nasa 2,000 na resolution and House Bill ang binasa. So lahat po yan, papunta pa lang siguro sa rules or kung nabasa na po. Hindi. Nag-start po na kasi ang Congress, di ba? Ano ba ang tono ng resolution? Kasi po, a resolution may state, like example, a resolution directing the Committee on Good Government and Public Accountability to investigate, etc., etc. Sa inyo pong resolution, wala po nakalagay na komite na dapat mag-imbestiga? Hindi po, resolution to investigate. Kasi meron pong private, merong government agency naman dito, di ba? Opo. So ako dito, kung sino mang committee ang appropriate, kung saan ibabato ng rules. Opo. Naunawaan po namin. Kumbaga, directing the appropriate committee. Ganun po, Congressman. Ano po? Oh my God, appropriate para sa budget naman yan. Sa hearing sa budget ang gusto niyang tumbukin. Hindi na diretso sa good government ang accountability. Para kasuhan na kung may nakita anomalya. Para yung tipong sa appropriation sa budget titirahin. Doon bibirahin, kukisyonin, parang ganon. Opo. Ayun, opo. Para humaliwanag nga. So ngayon, ano ho ang ating pinakahuling balita? Magkaroon kaya ng investigasyon at inyo kayang makaharap face-to-face itong kontratista nitong sunog apo na ito? Opo, na kaninyo ay nabayaran na pa ho pala ito. Ito po ay MSB Vitog Construction, JD Legaspi Construction. Ang dami nitong proyekto sa Manila. Itong JD Legaspi? Siguro po, hindi ko alam. Pero dito sa District 2, first time ko narinig yan. Dito sa District, I do not know with flood control, pero dito sa District 2, ngayon ko lang nakita yung JD Legaspi. Opo, itong MSB Vitog. Hindi ko rin po kilala eh. Okay, sige. So moving forward, Congressman, yan na po ang sitwasyon ngayon. Ang DPWH po ba, aasahan namin na will you confront them? Yan. Kasi binayaran mo na ng buo 700 plus million, hindi gumana, magbabahid ka pa ng repair sa isang pasilidad na binayaran ng buo na hindi napakinabangan ng taong bayan. Paano po? Ted, 2023, 2024, lagi ko kinokompronta rin yung DPWH at ang MMDA regarding dito. Para lang po sa kalinawan ng taong bayan. No? Wala pong nagpapabaya rito. At kung may gusto man nung matanggal yung baha dito sa District 2, isa ho ako ron dahil ako mismo dito umuwi. At nararanasan ko yung baha na yan. Hindi po ba? Yan po talaga ay proyekto talaga ng DPWH, ng regional. At pinipilit naman ho namin pagganahin yan sila.
Opo. Pinipilit nilang pagganayan. Ang tanging magagawa ko lamang po talaga dyan, yung ipaalam sa kanila na laging nagbabaha at lagi ko silang kinukonsulta regarding dito. Sa matter of fact, siguro nakatatlong punta na rin po ako kay Secretary Bonoan at sa Regional Director. Opo. Nagpalit na nga ako ng Regional Director, hindi pa rin natatapos yan eh. Opo. So, alam mo, Congressman, kung ako taga Maynila, I will appreciate itong effort kaninyo, no? Na pagpa-follow up po. Ano yan? Ano yan? Sarcasm, Sir Ted? Sa proyektong ito, parang gumana na. Pero sa sinasabi niyong wala namang nagpabaya dito, parang hindi yata akma yung salitang yun, Congressman. Kasi kung wala na... Sapol! Wala daw nagpabaya. Sapol na sapol. Po, sarili ko po yung sinasabi ko. Okay. Kasi nga, mula nung malaman ko noong 2023 na hindi yan gumagana, lagi ko lang yung sinasabi yan sa DPWH at sa MMDA. I'm not talking of DPWH. Okay. Opo. Tama po. Sinalba ng sarili niya. Yung napabaya daw ang DPWH, hindi siya. Okay So dito ho. Sige. So, Congressman, ngayon po, may panibago kayong budget hearing. Definitely po, makakaharap nyo itong taga-DPWH and may impending investigation sa mga flood control projects nga, na sinasabi po ng Presidente doon sa mga, sabi niya, mga mahiya naman kayo, di ba, na kanya pong sigaw doon sa kanya pong SONA. Ano pong aming aasahan po sa inyo pong panig, Congressman? Maganda na rin po magsimula yan once and for all, malaman ng tao at nang managot yung dapat managoto at hindi laging para kaming sinisisi dito sa proyektong hindi gumagana na to. Kita nyo naman mga kaibigan, ayaw nyo angkinin. Di ba? So yun na nga, napaano yung mukha ni Sir Ted sa sagot ni Congressman Rolando Valeriano. Oo nga naman. Bakit nga mga kaibigan, 2018 pa ang proyekto, tapos hindi pa rin gumagana. Malalaman lang gumagana o hindi kung mayroong bagyo at baha. Fully paid na ang kontraktor, so ang nagsugubang sa problema ngayon ang DPWH. So ang sabi nga ni Congressman Valeriano, na kinusulta naman doon yung DPWH, sabi ng DPWH ay aayusin namin yan. Dumaan na lang isang taon, hindi pa rin naayos at sang sabi, kailangan nating budgetan ulit yan. So from 744 million, tapos na ang proyekto, pero hindi gumagana, din babudgetan na naman ulit para gumana. Tama ba yun mga kaibigan? Narinig naman natin ang mga pronouncement ni Valeriano mga kaibigan, di ba? So natanong siya doon, Saang committee mo i-report ang resolution mo? Hindi pa daw niya alam. Maybe daw sa appropriation, sa pag-aano ng budget. Dapat, kung may nakita ka na accountability, doon na diretso sa good government and accountability. Yun ang in-expect ni Sir Ted na sagot niya na paimbestigahan sa good government and accountability kasi nga friend naman sila ni Chua. Kaya napailing si Sir Ted sa kanyang mga kasagutan mga kaibigan. Sa tanong din ni Digitacha kanina, hindi rin siya makasagot. Di ba? So medyo nagkautal-utal, pabalik-balik ang kanyang mga kasagutan. Kaya nga sabi ni Sir Ted na narinig na namin yan, paulit-ulit na nga lang yung reason out ni Representative Rolando Valeriano. Ganoon na nangyari. So yun mga kaibigan, parang yung tipong nadadala sa hilot. May problema nang nakita, klaro naman hindi nag-function. Ilang years. Sinabihan lang siya ng DPWH nga aayusin namin. Tapos hindi pa rin gumana. Bakit na-force? Bakit na-force ang DPWH na magsabi na kailangan din ng budget ito? Kasi nga, hinihintay nila ang bagyo mga kaibigan. Kasi kung hindi bumagyo mga kaibigan, hindi malaman ni Mayor Isko na ang sunog pumping station na yan ay still hindi pa rin gumagana. Kita nyo yan mga kaibigan? Gumagastos na ang gobyerno sa proyekto na yan pero hindi pa nagpapakinabangan. Tapos dagdagan na naman ulit ng budget.
Klarong-klaro na sana, di ba? Nakita mo na ang parang anomalya, meron nakitang problema, pero hindi ka pa na napag-imbestiga. Parang hindi mo alam. Samantalang dun sa anomalya sa DepEd, alam niya guys ha. Siya ang nag-privilege speech. Sinabi na nga kanina ni Sir Ted, nasa believe kami sa'yo kasi if we're talking about accountability, ang bilis mo. Nag-ano ka talaga, yung ginagawa mo talaga ang dapat gawin. Katulad sa ka-BP Sara na issue. Oh, alam mo ba bakit sinabi ni Sir Ted yun? Kasi pinaringgan siya na ka-BP Sara ang bilis mo. Pero sa mga taong ito, ang bagal mo. Ano ba to? Friendship kayo? Parang yung tipong ganun ba? Kaya ang bagal mong magpa-imbestiga? Inakita naman natin sa base sa mga sinasabi niya, nahihilot siya mga kaibigan. Ang lupit no, nahihilot siya ng 2 years. Unang taon, nahilot na aayusin daw. O yung tipong, wag ka nang mag-imbestiga, wag mo na kaming anuhin. Aayusin namin yan. Naabutan na naman ng bagyo. This year. Anong sabi? Ay, hindi na namin kaya, Congressman. Kailangan na namin ng budget. Kita nyo na? Kaya minsan talaga mga kaibigan, mahirap talaga pag nasa gobyerno ka tapos may kinikilingan, may friendship, may brotherhood. Isa yan sa mga... Isa din, minsan, ang brotherhood mga kaibigan, minsan nakakabuti, minsan hindi. Nakakabuti in good ways. Nakakasama in bad ways. For example, may ka-brotherhood ka. May ginawang mali. Tapos, ang posisyon mo, ikaw ang tagahabla. Pero brotherhood mo siya. Kailangan mo siyang i-escape. O i-get away. Hindi hablahin. Hindi pupunahin. Kasi brotherhood mo eh. Di ba? Isa din yan. Brotherhood, friendship, anong tawag niyan? Basta mga partido. Kaya pag merong mga anomalya na nangyari, nahihirapan magpuna. Close, brotherhood, kumpare, kumare, yan. Pagpairalan yung mga ganyan mga kaibigan sa politika, magkalitsilitsi talaga ang panggobyerno. Kasi may tinatawag na favoritism or favor of doing something. Tapos, paano mo siya punahin, hablahin? Close mo kumpare, mari mo pala, brotherhood mo pala, friendship. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni former President Irap Estrada dati noon, di ba? Walang kamag-anak, walang kaibigan. Nangyari ba yun? I think nangyari lang yan sa panahon ni Tatay Digong. Di ba? Dapat ganun. Dapat ganun ang political will sana ng leader, mga kaibigan, no? Ng ating mga leaders. Mga leaders, for example, congressman, mayor, gobernador, kapitan, councilor, senador, lahat ng opisyal na kung meron mang mali, sana hindi uusbong or malampasan ng friendship, ng brotherhood, ang anomalyang nagawa ng kanilang kaibigan, brotherhood, o ano-ano pa dyan. Kung may nagawang mali, dapat managot. Diba? Yun na nga. Pag walang involved sa Duterte name, mabagal ang kanilang aksyon. Pero may involved pa yung pangalan na Duterte, yung issue na to, automatic yan, pinagpistahan na sa kamara. Sigurado yan. So yun lang po ang ating video mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo. Huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel para magkita-kita-kits tayo ulit sa ating
susunod na upload video. Mag-like, share, subscribe lang po tayo. Until next time po. Bye-bye!